Amen. Naisip ko ang pag-ibig ni Jesus na nagbabago. Naranasan mo na ba ang makapangyarihang kamay ng Diyos na nagpabago sa atin? Gumagama ang mga pagbabago sa iyong buhay. Amen. Sigurado akong nandito ka dahil naranasan mo na ang ilan. Sa isang banda, lahat tayo kung paano tayo binagong Diyos. Alam mo ba kung ano ang pinakadakilang himala sa mundong ito? Ang pinakadakilang himala sa ating mundo na nandito kamayo. Tayong mga tao, ang pagbabago mula sa makasalanang pamumuhay tungo sa pagharap at paglapit sa Diyos ang siyang pinakadakilang himala. At naniniwala akong mas malaking himala ito kaysa sa isa pa. Nagparty kami sa dagat at iyan ang ating nasasaksihan habang pinag-aralan natin ang tungkol kay Gideon. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin kung gaano kaduwag si Gideon, kung duwag siya, natatakot na siya. At nang tawagin siya ng Diyos, siya ay nagreklamo, sumasagot, at sinisisi ang Diyos. Ganoong klaseng tao siya noon. At naniniwala akong lahat, kasama ako, nagawa naming iyognay ang aming mga sarili sa Kanya. Madingnayon man o sa nakaraan, bahagi na nata iyan. Mahilig kaming maglaro, mahilig kaming tumingin sa mga bagay-bagay at makipagtalo tungkol sa mga bagay-bagay mula sa sarili naming pananaw. Talagang pinagpala ako ng mga kantang kinanganta namin ngayon kasama ang Grace Team. Nung kumukuha ang TPN at urakay sa mga kamay ng Diyos, sinabi ng Diyos, gusto kong iligtas mo ang Israel mula sa kamay ng mga Midyanita. Naniwala akong makikita mo kung kailan ang Diyos, noong siya, ang kanyang buhay, ay abala sa gawain ng Diyos, sinimulan siyang gabayan ng Diyos. Ang paglalakbay na ito, ang karanasang ito kung saan makikita natin ang pagbabago ni Gideon mula sa baguhin ang puso ko patungo sa kung gaano kadakila, iyan ang kwentong ating titingnan sa buhay ni Gideon. Nagbago ang kanyang puso, nagbago ang kanyang pananampalataya. Sa huli, isang malaking tagumpay ang agad na nagpakita sa atin kung gaano kadakila ang Diyos. Kaya titingnan natin ang ilang bahagi ng hindi pa natin tapusin ang kwento ni Gideon, pero titingnan natin ito sa iba't ibang eksena tulad ng sa isang drama. Kaya ang unang eksena ay ang pagsubok kay Gideon bilang pulis. At ngayon ay magbabalik tanaw tayo ng kaunti. Andaan, kung nandito ka nung nakaraang linggo, baka matandaan mo kung paano ako natapos. Tinapos ko ito sa pamamagitan ng pagtatanong. Kaya sa simula, ang Diyos ay lumapit kay Gideon o ang anghel ng Panginoon ay lumapit kay Gideon na nagsasabi, anong ginagawa mo? At nagsimulang sumagot si Gideon, hataw, Diyos ko, kung talagang tinupad mo ang iyong pangako tulad ng sinabi sa amin ng aming mga ninuno, hindi sana kami mapulta sa sitwasyong ito. At nakikipagtalo siya laban sa Diyos. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos, sinimulan talaga ng Diyos ang lahat ng ito sa pagtawag sa Kanya bilang isang mandirigmang ubalian, tama ba? Bagamat siya ay isang duwag na lalaki na naglalagay ng pisaan ng ubas, at pagkatapos, kaya nga nakipagtipan siya. Kaya sinabi ni Gideon, Diyos, sinusubukan niya ang Diyos sa pagsasabing, maari ka bang maghimkay dito, may dala akong handog. Natatandaan mo ba ang kwentong ilun? At sa gayon ay napagtanto niya na ito talaga ang Panginoon. At pagkatapos noon, sabi ng Panginoon, ngayon, hayaan mong sabihon ko sa iyo kung ano ang gagawin. At sinabi niya, pumunta ka sa bahay ng iyong ama, nakawin mo ang baka para sa handog, at pagkatapos ay gibain mo ang dambana para kay Baal at kay Asherah. Si Gideon, bagamat nagininig sa takot, sa gabi ay humahayo siya at ginagawa iyon. At saka, nagpapatuloy ang kwento, di ba? Habang nangyayari iyon, ang mga Midianita ay tumawid sa ilog patungo sa kabilang panig. At kaya, sa huli, at dito natin magpapatuloy, Kabanata 6,
versikulo 33 hanggang 35. At nang magkagayoy, nagpipisan ang lahat ng mga Madianita at ang mga Amalekita at ang mga anak ng silangan, at sila'y nagdaan at nagkampo sa lambak ni Jezebel. Kaya't ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon. At kaya rito, sinubukan ni Gideon ang Panginoon, at sinubukan din ng Panginoon si Gideon. Huwag kang matakot. Kapag dumating ang pagsubok sa iyo, sinisimulan ka ng subukin ang Panginoon. Dahil kung papasa ka, ano ang mangyari? Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon. Ngayon, takot si Gideon na gumawa ng kahit ano. Ngunit nang dumating sa kanya ang Espiritu ng Panginoon, nagbago siya. Anong nangyari? Ang Espiritong Panginoon ay gumating kay Gideon at hinipan niya ang isang trampeta. Parang isang lalaking dati-rating na utal tungkol sa lahat ng bagay. Isang lalaking dati-rating hindi talaga marunong magsalita. Kapag sinabi ng Diyos, halika at maging pastor ka o mangaral sa harap ng mga tao, nagsisimula siyang mangaral kahit papaano. Umihib siya ng trampita at nagsimulang dumating ang mga taong ito. At sa versikulo 35, nagpadala siya ng mga mensahero sa buong Manases at sila rin ay tinipon upang sumunod sa kanya. At magsugo siyang mga sugo sa Aser, Zebulon at Neftali at sila'y dumating upang salubungin sila. At nabanggit ko na ito ang mga kalapit na tribo. At kaya't ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon at hinipan niya ang trompeta at nagsugo ng mga sugo upang sabihin na kailangan natin. Mga sundalo, kailangan nato ng mga taong sama-samang lalaban at sila'y nagsama-sama. At 32,000 katao ang nagtipon. Ayon sa sipi ngayon, 32,000 katao ang nagtipon. At pagkatapos, bigla na lang, sa halip na makipagdigma, muling sinubukan ni Gideon ang Diyos. Kaya noong nakaraang linggo, tinapos ko ito sa pagsasabing, bakit? Parang mali ang pagkakasunod-sunod. Kailangan niyang subukin ang Diyos at tanungin ang Diyos, Diyos, talagang kasama ko ba kayo? Pakisubukan. At pagkatapos ay hipa ng trompeta at tawagin ng mga tao. Ang mga tao ay narito na ng magkakasama, 32,000 katao, at silang lahat ay malapit ng makipagdigma. At pagkatapos ay sinabi ni Gideon, sandali lang, subukan ko muna sila. Hindi naman makatuwiran ang pagkakasunod-sunod, di ba? Bakit niya ginawa ito? Okay, kaya versikulo 36 hanggang 40. Kaya, at pagkatapos ay sinabi ni Gideon sa Diyos, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, hindi ba't sinabi ni iyo ng Diyos? Pero si Gideon ay isang alam mo na, duwag na tao. Makita mo kung gaano kalalim ang komunikasyon at sensitibo ang lalaking ito. Sobrang gasgas sa tanan na bagay. Sinusubok niya ang Diyos sa napakadetalyadong paraan. Narito, maglalagay ako ng isang balahibo ng tupa sa giikan. Kung ang balahibo lamang ang may hamog at ang buong lupa ay tuyo, malalaman ko na ibibigay mo rin sa akin ang dalawa, gaya ng iyong sinabi. Kaya ano ang nangyayari? Sabi niya, magladlagay akong balahibo ng tupa. Ano ang fleece? Isang kumpol ng lanang tupa. Tama ba? Ilalagay ko ito sa labas. Buong gabi, magdamag. At kinabukasan, kung basa ng hamog ang balahibo ng tupa, ngunit tuyo ang lupa, magdugo ang dugo ko. Paano yun posible? Halos hindi posible? Maliban na lang kung may magbasang balahibo ng tupa at ilagay ito sa mismong lupa. Kaya kinabukasan ng umaga, ganoon na lang. At pinisil niya ang balahibo ng tupa at isang taon, isang mangkok ng tubig ang lumabas upang mapuno ang mangkok. Nang magkagayoy, sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag mong hayaang mag-alab ang iyong galit laban sa akin, upang ako'y makapagsalita pa ng minsan. Sino kaya ang kamukha ni rito? Abraham, di ba? Parang si Abraham ang boses niya rito. Natatandaan mo ba ito?
Kaya huwag mong hayaang mag-alab ang iyong galit laban sa akon. At pagkatapos, gipangutana niyag usab, pa, basig parehas na ako siya. Dili, basig na ay nitaho sa pulis o gibutang ni sa ugang ayuta. Siguro, walang hamog no, nung nakaraang gabi. Kaya sabi niya, paano naman ang kabaliktaran, ang kabilang direksyon? Hindi posible ang isang ito. Siguro may humahawak sa lupa at naglalagay ng tuyong balahibo ng tupa. Pero natural lang, hindi pwede. Kung bababa ka, ang balahibo ng tupa ang unang mabasa. Pinagmamasdan nito ang tubig. Pero basa ang buong lupa, tuyo ang bleach. Kaya sabi niya, sige, pero bakit? Bakit ganito ang pagsusuri? Hindi ba sapat na sinubukan niya ang Diyos? Hindi pa ba siya nakatanggap mong kumpirmasyon mula sa Diyos? Minsan, huwag mo ring tingnan iyan. Alam nating kalooban ito ng Diyos, pero Diyos ko, ito ba talaga? Kailan natin gagawin iyon? Kapag ayaw nating sumunod, kapag tayo ay natapakot, isipin mo na lang kung sasabihon sa akin ng Diyos ngayon na kumuha ng ilang tao at siraon ang North Korea at mayroon silang mga kapangyarihang nuklear. Itatanong ko sana, Diyos ko, sigurado ka ba? Sigurado ka bang gagamitin mo ako sa ganoong paraan? Hindi ako sinayay para maging isang military firehound o sundalo. May pag-unawa ako pero bakit ginawa ito ni Gibeon? Ano ang tunay na kahulugan nipo? Balikan natin ang Isaiah 7, mga bersikulo 10 to 12. Nang magkagayoy, nagsalita muli ang Panginoon kay Ahaz na sinasabi, pinakamahusay na pagsusulit, si Ahaz ba ay isang mabuting hari o masamang hari? Sige, magsabi ng amin kung sa tingin mo ay mabuti ito. Mabuti? Yon lang. Talata 11. Humini ka ng tanda para sa iyong sarili. Kaya't muling nagsalita ang Panginoon kay Ahaz, humingi ka para sa iyong sarili ng isang tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Gawin itong kasing lalim na Sheol o kasing taas ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi ako hihingi, ni hindi ko susubukin ang Panginoon. Versikulo 13. Nang magkagayoy sinabi niya, makinig kayo ngayon, o sambahayan ni David, napakaliit ba para sa inyo na subukin ang pasensya ng mga tao? Kung magkagayon ay susubukin mo ang pasensya ng Diyos, pati ng aking Diyos. Okay, anong nangyayari dito? Nagtanong si Isayas. O tinanong siyang Diyos, Ahas, gusto mo ba akong subukin? At sinabi ni Ahas, hindi kita susubukin. Parang magandang bagay yan, di ba? Sabi sa Biblia, huwag mong subukin ang Panginoon. Pero sabi ng Diyos, pinalulungkutin mo ako dahil hindi ako nagpa-test. Yun talaga ang sinasabi nito. Sabi ng Diyos, gusto mo ba akong subukin? At sinabi ni Ahas, hindi kita susubukin. Nang sabihin niyang, hindi kita susubukan, iyon ba ay dahil lubos siyang naniniwala sa Diyos? Anong nangyayari dito? Ang pagkakaintindi rito, ang pagsubok bago makipagdigma ay hindi pagsubok dahil hindi siya naniniwala. Parang humihiling tayo sa Diyos sa huling pagkakataon na sana'y samahan natin siya. Kailangan ko ang iyong basbas. Alam mo, kapag ang isang hari ay nagpadala ng isang mensahero o isang mas mainam na halimbawa ay, ang sabi ko, mas magandang halimbawa dahil naranasan ko na ito sa buhay ko. Nung dati akong nasa pangunahing simbahan, tinatawag akong ng isang senior pastor at ang ibang mga tao, mga ibanghilista at sinasabing, bakit hindi kayo pumunta sa Singapore ng 2 linggo at magturo ng Bible study sa Quebec? Ano ang gagawin natin? Sabi namin, sige. Pagkatapos ay pupunta kami at magbubook ng flight, maghanda ng mga Bible study. Alam mo,
sasabihin niya sa atin, alis ka bukas o ano pa man. Maghahanda at magbubook kaming flight at mag-aayos at pagkatapos ay alis na kami. Ano ang huling bagay na kailangan natong gawin? Bago kaming umalis, babalik kami sa kanya at sasabihing, handa na kami. Pagpalain mo kami, kaya't ipagdarasal niya kayo. Sasabihin niya ang huling bagay. Kailangan ng simbahan sa Singapore ang ganitong uri ng gawain ngayon. Kaya't kayo'y manalangin at isaisip iyan at turuan ninyo sila sa tamang paraan. At ipinagdarasal kita. Minsan na ipapatong mo ang iyong kamay sa amin. At pagkatapos ay alis na tayo. Pakiramdam ko ay sumasati ng bihaya. Kaya ko. Kahit hindi naman, pakiramdam ko hindi ko karapat-dapat. Oo, handa na akong magturo roon. Pero kasama ko ang panalangin. Ako, ang mga biyaya ay kasama ko. Kaya pakiramdam ko ay kaya ko itong pasukon. Ganon yung tipong bagay. Natuwa ang Diyos kay David dahil ginagawa niya iyon tuwing nakikipagdigma siya. Sa tuwing pupunta siya sa digmaan, may ginagawa siya. At pagkatapos, babalik kami at kakausapon namin siya. Kaya, sa ating buhay pananampalataya, kailangan nating ituring ang Diyos bilang isang mananampalataya na siya ay buhay sa ating buhay. Kaya sa tuwing may ginagawa tayo, iyon ang kailangan nating gawin sa Diyos. Hindi ito pagsubok sa Kanya, kundi pagsusumamo sa Kanya. Gayang sabi ni Gideon, Diyos, huwag kang magalit sa amon, ngunit ako'y naparito upang makita ka. Nandito ako para magtanong sa iyo bago ko simulan ang negosyong ito. Naparito ako para gawin ito bago ko simulan ang araw na ito. At matapos ang gawaing iyon o matapos ang araw na iyon, babalik tayo sa Diyos. Bumalit ako. Ito ang ginawa ko. At dalangin ko na sa pamamagitan nito ay matanggap mo ang kaluwalhatian. Kaya sa simulang ang araw, sa pagtatapos ng araw, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Nagre-report tayo sa Diyos. Pero kung sabihin nating pinapunta tayong isang senior pastor sa isang lugar at pupunta tayo ng mag-isa nang hindi man lang nag-uulat. Kung babalik kami, wala ng report, magtaka ka? Natuloy ba yon? Bumalik ba sila? Parehong bagay sa kahit anong bahaging lipunan, kahit anong kumpanya o militar, kahit anong organisasyon, kundi kasama ang Diyos. Kaya ang ginagawa ni Gideon ay hindi siya sinusubok dahil sa pagdududa, kundi pinagtitibay niya ang Diyos sa pamamagitan ng Diyos. Diyos ko, ito ay isang gawain, ito ay isang proyekto, o ito ay isang digmaang imposible. Diyos ko, bigyan mo po ako ng kapanatagan sa aking puso. Ibigay mo sa akin ang selyong yan. Bigyan mo akong isa pang pagpapatibay. Sasamahan mo ako. At iyon na nga. At naniniwala ako na natuwa ang Diyos na gawin iyon kay Gideon upang ipakita sa kanya na ako ay makasama niya. Kaya ipinapakita nito sa atin na si Gideon ngayon ay matutong magtiwala sa Panginoon. Yung tipong umaasa lang talaga ako sa sarili kong pangangailangan, yung nagreklamo laban sa Diyos at sinisisi ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Yung napakaduwag. Ngayon, handa na siyang pumunta sa imposibleng mundong ito. Imposible sa mission ito. At nagtitiwala siya sa Diyos. Siya ay umaasa sa Diyos. Sinasabi niya, Diyos ko, tulungan mo ako. Dahil 32,000. Ilang tao ang meron sila? Kaya nagpapatuloy ito sa pangalawang eksena. Ang pangalawang eksena ay ang paghanda para sa digmaan. Paghahanda para sa digmahan, pakikilahok sa gawain ng Diyos, isang pagsusulit. Madali ba o mahirap? Hindi madali. Ang pakikisangkot sa Diyos, paggawa ng gawain ng Diyos at pagiging katuwang ng Diyos sa negosyo ay hindi madali. Bakit?
Dahil ginagawa niya ang gawain sa antas na panlahat. Ang laki niya at alam mo na, napakaposible niya. Para sa kanya, lahat ay posible. Para sa amon, napakaliit namon at imposibleng mangyari ang lahat. Kaya, para mapantayan ang kanyang antas at masundan ang kanyang bilis at magawa ang mga bagay-bagay sa kanyang sukat, iniunat namin ang aming mga binti at nagpoponiglas. Hindi ito madali at ito ang kinailangang tiisin ni Gideon habang siya ay gumagawang kasama ng Diyos. Ang ikawalong asipi, mga hukom 7:2. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Hindi, ang mga taong kasama mo ay napakarami para ibigay ko si Gideon sa kanilang mga kamay. Sapagkat ang Israel ay magiging mayabang na magsasabi, ang sarili kong kapangyarihan ay ibinigay sa akin." Kaya sabi ng Diyos, napakarami. At nagtataka si Gideon, ilan kaya ang meron sila? Dahil mayroon siyang 32 inbo. Pila ang naa nila? Sa mga horado na ta, Kapitulo 8, versikulo 10. Mababasa rito, mga hukom 8%. Ngayon, si Zeba at si Zalmona ay nasa Kartor at ang kanilang mga hukbo. Kasama nila, may 15,000 kalalakihan, lahat ng napira sa buong hukbo ng mga Sathobes, at para sa mga nabuwal ay 120,000 may espada. Kaya ito ay pagkatapos ng digmaan, kaya nga sinasabi sila ay bumagsak na. Kaya sa kabuuan, 135,000 tao o mga sundalo. Kaya nang sabihin ng Diyos na ang 32,000 ay masyadong marami, ang 32,000 ay isang kapat sa 135,000. Kakalabanin mo ang 135,000 sundalo. Nakakita ka na bang isang grupo ng mga tao? 135,000 sa isang grupo? Ilan ang kasya sa National Stadium? 70,000. 70,000. Nakita mo na ba ang National Stadium na punong-puno? Halos ang daming tao ngayon kung pinarami ng dalawa. Alam ko, nakakita ka na bang 32,000? Marami pa rin yan, pero kumpara sa 135,000, isang kapat na bahagi. Pero kung gayon, posible pa rin ang 135,000. Ibig kong sabihin, 32,000, posible pa rin. Dahil ang isang tao ay kailangan lang pumatay ng 4 na tao. Nanood ka na ng mga pelikula, di ba? Kaya sabi ng Diyos, napakarami dahil imposible. Alam mo, kapag makikipagtulungan tayo sa Diyos, kailangan mong tandaan, ayaw ng Diyos ng mga posibilidad. Kapag posible sa amin, sabi niya, ayoko niyan. Ginagawa mo ang bagay na imposible. Nagsisimula ang Diyos kapag sa tingin natin ay huli na ang lahat. Naalala ko si Moses, akala niya huli na ang lahat, 80 taong gulang na siya. Akala niya'y wala na siyang natitirang kapangyarihan o lakas, kahit karunungan upang gawin ang gawain ng Diyos. Nanalangin siya, Diyos ko, nawala po ang pagkakatao ninyo. Ako ay 40 taong gulang, ako ay masigasig, ako ay matalino, ako ay malakas. Doon ko sinubukang gawin ang trabaho mo, pero iniwan mo akong mag-isa, 40 taon. Ngayon wala nang natitirang lakas. Doon sinasabi ng Diyos, iyan na ang oras. Tamang panahon na. Naghihintay ang Diyos sa atin hanggang sa maging ganap ang atong lakas bilang tao, hanggang sa matuto tayong huwag umasa sa atong lakas bilang tao. Alam mo ba kung kailan ako pinakasalan ng Diyos? Noong sumuko na ako sa basura. Hindi ko nagagawin to para masira ang kwentong ito. Sinasabi ng Diyos, tandaan mo,
Lahat ng mga taong ito, dumating sila dahil napilitan sila, dumating sila dahil umaasa sila sa iyo, dumating sila para sa maraming iba't ibang dahilan. Gusto kong salaan iyon. Ang ikatulong eksena, paano pinili ng Diyos ang 300? Mga bersikulo 4 to 7, nabasa na natin ito. Sa madaling salita, ang unang 22,000 sa 32,022,000 ay pinauwi. Bakit? Sinabi ng Diyos kay Gideon na sabihin sa kanila, kung kayo'y natatakot, umuwi na kayo. Maisip mo ba kung ilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ni Gideon? Ayaw mo man nang i-announce yan. Pero sinabi sa iyo ng Diyos na ipahayag. Kaya kung natatakot kang umuwi at umaasa kang baka wala pang 1,000, bigla na lang, alis ang lahat, 10,000 na lang ang natitira. Ngayon, ano ang ratio? 135,000 laban sa 10,000. 13 batok sa 13, di ba? Karon, ang matag, kinahanglang mo patay om 13. Mahimo ba? Napanood mo na ba ang pelikulang The 300? Oo, ang mga Spartan. 300 sa mga Spartan. Posible ba ito? Malamang, nakita ra mo si Napoleon. Nakita mo si Alexander the Great. Ama, posible pa rin. 1 bersikulo 1 hanggang 13. Hoy, gumamit ka ng kaunting ulo. Posible yan. Lumaban ka ng buong lakas, lumaban ka hanggang mamatay. Posible yan. Kaya sabi ng Diyos, napakarami. Diyos ko, labis kaming nagpapasalamat sa Diyos ng labis. Tingnan natin. Ang huling kaya kong tiisin. Medyo pabulong miyang sabi. Iyang ang Diyos para sa atin. Sinasabi natin, Diyos ko, napakabigat na pagsubot yan para sa akin. Masyadong maraming pagsubok. Sobra na yan para pagdaanan ko. Sabi ng Diyos, hindi, hindi, hindi. Mayroon ka pa ring ilan. Kaya, sabi niya, dalhin sila sa tubig at gawin ang pagsusulit na ito. 300 katao ang lumuhod o hindi sila lumuhod. Sabi nila, tumalon at uminom mula sa kanilang kamay. Kaya sa madaling salita, ganito sila, umiinom mula sa kanilang kamay. Ang iba, 9,700 katao ay lumuhod at parang inilagay ang kanilang bibig sa tubig, umiinom ng langis. Ano ang natutunan mo tungkol dito? Ano ang pagkakaiba? Ang natutunan ko sa Sunday School ay handa na ang mga taong ito sa digmaan, kaya sila ay mga mangmang. Kung iyuko mo ang iyong ulo, hindi mo makita ang paparating na kalaban. Pinipilit mo para manatiling nakataas ang inyong ulo. Kaya ba lahat ito ay tungkol sa mga kasanayang militar na sinasala at pinagpapasyahan ng Diyos? Tungkol ba ito sa kanilang ano ang pamantayan ng Diyos sa pagiging banal? Bakit dinala iyon ng Diyos sa tubig? Naranasan mo na bang kabahan? Naranasan mo na bang magsalita sa harap ng mga tao na ang sobrang kinakabahan ka? Ano ang mangyari sa iyo? Ano ang unang senyales? Bukod sa panginginig, at lahat ng iyon, pagpapawis, natutuyo rin ang mga labi mo, di ba? Kapag kinakabahan ka, kapag natatakot ka, natutuyo ka. Ang mga taong ito ay noong sila ay ibinaba sa tubig. Kailangan mong isipin ang kanilang pag-iisip. At ang mga tao ay tumatawa na parang mga aso, tama ba? Mula sa ulo. Gaano karaming tubig ang maaari mong inumin mula sa ulo?
Kung ang bibig mo ang nasa alambre, tama ba? Ito ang purpose. Tungkol ito sa kung ano ang iyong interes. Sumuko ka ba? Pisikal na pangangailangan mo lang ba ang pinagtutuunan mo lang pansin? Iyon ang pinapanood at tinitingnan ng Diyos. Ano ang layunin? Bakit sila naroon? Hindi porket matatapang at hindi takot sila, lahat sila ay handa ng makipagdigma. Kinukuha ang Diyos ang na hindi nawawalan ng focus. At ang layunin kung bakit sila naroon. Yung iba, nang makakita na tubig, nakalimutan na nila ang lahat. Sabi nila, "Oko, ang liit-liit niyan ngayon? Ito ay, nauhaw ako, natutuyo ang mga labi ko, kailangan ko to." Mga taong naghahanap ng kailangan ko laban sa mga taong nakakaalala kung bakit sila naron at kung ano ang pangangailangan ng Diyos. At 300 lang yon. Kaya mayroong tatlong uri, tatlong pangkat ng mga tao. Mga taong natatakot, okay? Mga taong hindi noon na ngayon, pakiramdam nila ay handa na sila, sapat na ang kanilang lakas ng loob, ngunit wala roon ang kanilang layunin at saloobin. At ang pangatlo, ang tatlong himno. Ang tatlong patong na tao, tatlong uring na tao. Parang sa Biblia, mayroong tatlong patong ng lahat ng bagay. Ang arka ni Noe, ang 10 templo. Kahit noong nananalangin si Jesus sa hardin ng Getsemani, may 8 disipulo roon. At tila ba sila ng 10? Lumapit ang tatlo at pagkatapos ay umalis si Jesus upang manalangin. Ang tatlong patong, tatlong hakbang. Saan? Aling bahagi? Aling grupo tayo? Kabilang ba tayo? Saang grupo katabilang? Tayo ay mga sundalong tinawag ng Diyos. Naniwala ka ba diyan? Kayo ay mga sundalong tinawag ng Diyos? At maari mong sabihin, hindi, hindi, hindi. Hindi ako sundalo. Hindi ako nandito para makipag-away. Pasensya na. Pero tinawag ka. Ito ay hemyo. Mga sundalo. Hindi sila mga profesional na sundalo. Hindi sila mga sundalong may karera. Hindi sila sinanay para maging sundalo. Sila ay lahat na nung iba pa, mga magsasaka at mga ngalakal at lahat ng uri ng ibang tao. Ngunit panahon na ng digmaan at sila ay tinawag upang lumaban. Ngayon, panahon na ng espiritual na labanan at tinawag tayo ng Diyos upang lumaban. Bakit ibig sabihin ay lumaban na lang sa sitwasyon na yun? Ang labang ito ay nangangahulugan ng paggawa ng gawain ng Diyos, pagpapahayag ng salita ng Diyos, at paggawa ng mga bagay upang magawa natin makita ang pagdaton ng araw ng Panginoon sa ating panahon. Ang iba, nang sinabihan silang uminom ng tubig, ang 300 ay hindi gaanong nakatutok sa tubig, kaya tubig lang ang ininom nila para sa kanilang pangangailangan, pero ang focus nila ay ang lumayo pa. Yung iba, ang focus nila ay nasa tubig, kung ano ang kailangan ko. Kapag may kaunting kalayahan o pagkakataon, binabalikan ba natin ang ating pag-iisip bilang tao, ang ating mga pangangailangan bilang tao, at kinakalimutan kung bakit ako naglalakad sa landas na ito? Kapag may kaunting problema, nakakalimutan ba natin kung bakit ako narito, sa lugar na ito, sa oras na ito, patungo sa direksyo ito? Napahinto ka ba at napaisip paminsan-minsan, ano ang paniniwalaan ko? Sino ang paniniwalaan ko? Tungkol saan ang pananampalatayang ito? Nagtataka ka ba? Nagtataka ako, pero ang 300 ang may malinaw, malinaw na focus. Hindi yung mga nagagalit o nagpupursigi kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay. Maglaan para sa kanilang sarili. Bakit tayo nandito? Nandito ba tayo para sa tubig, sa panandaliang tubig, o narito ba tayo upang sumulong, upang lumaban para sa gawain ng Diyos, upang maging katuwang ng Diyos? Naintindihan mo ba?
Minsan ay nag-aantala kami sa pagkuhaong tubig at kapag kulang ang tubig, nagrereklamo kami. At ang tubig na iyon ay maaring maging pera, ang tubig na iyon ay maaring maging pagkilala, ang tubig na iyon ay maaring maging kahit ano. Pero iyan ay isang bagay na kailangan natin upang tayo ay makapagpatuloy at makapagpagpatuloy. Kapag natigil tayo sa bagay na iyan at sinasabi nating, Diyos, wala ng tubig, kulang ang tubig. Sabi ng Diyos, hindi ka ganon. Hindi kita tinawag para bigyan ka ng tubig. Tinawag kita para lumaban. Pero madalas kaming nabibitag sa tubig na ito na nawawalan tayong focus sa layunin. Ano? Ano ba yan? Tanungin natin ang ating muna sarili. Ano ba ang nagpapagalit sa akin? Ano ba ang dahilan kung bakit ako nalulungkot? Yung factor na yon, yung kapag nalulugi ako, ito ba ay kapag ako ay hindi nirerespeto? At iyan ang tubig mo. At kapag hindi ko iyan maintindihan, humihinto ako at akong ibinabaon ko ang ulo ko sa tubig na yan at wala nang pakialam sa kahit ano at kung saan ako kailangang pumunta para gawin ang trabahong yan. Sa sandaling iyon, ang taning inaalala mo ay ang tubig at iyan ang bituin ng pagsubok. Ano ang tubig mo? Naniniwala ako na lahat ng nandito ay miyembro ng Zionist at maniwala at manalangin na tayo ang 300 na hindi tayo mapipigilan ng tubig. Kung pipigilan tayo ng Diyos para bigyan tayong tubig, salama. Pero kung kahit walang tubig, magpapatuloy tayo. Hindi tayo ang magsasabing, hoy hoy disko, pwede ba tayong tumigil? At maari ba akong umalil dahil hindi mo kami binigyan ng tubig? Hindi na niya iyon nagustuhan noon pero ngayon ay nagbago na siya. Hindi madali ang buhay. Hayaan mong ilagay ko ito sa ibang paraan. Walang buhay na madali. Hindi mahalaga kung bilyonaryo ka man o trilyonaryo o pulubi ka, mahirap para ng buhay mo. Sumasang-ayon ka ba? Sang-ayon ako. Isa kang mahusay na bilyonaryo. Pero kahit ganoon, hindi madali ang buhay dahil ang buhay ay buhay. Bakit? Dahil lahat tayo ay mga nilalang na nahulog sa kasalanan at ang kamatayan ay naghihintay sa atin. Ngunit hindi dapat tayo pigilan ng kamatayan. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob ng kamatayan kung tayo ang 300. Minsan, parang ang Diyos ang ating kaaway. Ang mga sundalo ang nanalangin, hindi si Gideon. Ikaw ba ang aming kaaway o ikaw ay kakampi namon? Bakit? Nakaligtas na tayo bilang 38,000. Umuwi ang 22,000 at ang 10,000, hindi kami natakot noon. Ngayon, natatakot na kami. Umuwi ang 22,000. Kailangan kong pumatay ng kahit man lang 30 katao. Dili katulo ang gipatay sa maong lalaki. Kinahanglang mo patay kog kapatan. Tama, natatakot ako. At ngayon ay pinaalis silang lahat ni Jesus. Sabi niya, 300. Diyos ko, hindi na ang veganismo ang kaaway ko. Diyos iyon. Ang Diyos ang kaaway ko, minsan. Parang ganon. Ngunit, kapag tinalikuran na natin iyon, handa na tayong makita ang kaluwalhatan ng Diyos. Ang panghuli, pangwakas na sekreto, ang bigmaan, ang labanan. Para sa Diyos, hindi ang labanan ang problema. Naayos na niya ito ng pakwadrado. May solusyon na siya. Alam niya ang gagawin niya. Mapa 300 o isang tao lang, pwede kang manalo. Amen? Ang problema mo ay nag-aalala ka tungkol sa labanan. Diyos? Sa Diyos, hindi iyon ang problema. Sino ang problema? Sino ang focus? Nasaan ang lahat ng interes ng Diyos? Sa Gideon. Ikaw ang Gideon.
Hangkat magbabago at maniniwala si Gideon, sabi ng Diyos, mga Midianita, hindi mahalaga ang 135,000 o isang Midian, alisin ko ang pasanin. Natatandaan mo ba ang sinabi ng Diyos nung una siyang pumunta kay Gideon? Aniya, dakilang mandirigma o masunuring mandirigma, kung susunod ka sa akin, sasamahan kita. Lilipulin mo sila na parang isang tao. Wawasakin mo si Gideon tulad ng pagpuksa mo sa isang tao. Kaya hindi mo kailangang manalangin kay Gideon, kailangan mo lang manalangin kay Gideon na naniniwala sa Diyos. Ang hinahanap lang ng Diyos ay isang ikaw. Ikaw. Isang ikaw. Naniniwala yun. Kaya sa Diyos, ang digmaan ay hindi isang problema. Hindi gumugugol ang Diyos ng masyadong maraming talata sa labanan. Napakasimple lang nito, diga? Ano ang gusto niyang ipakita sa Gideon, mga hukom kabanata 7, talata siyam, para maging karapat-dapat sa parehong talata siyam? Ayon, nang gabing iyon ay nangyari ang tungkol sa sinabi sa kanya ng Panginoon, bumangon ka, lusubin mo ang kampamento, sapagkat ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Muli, pinagtitribay ng Diyos sa kanya na sinasabi, ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Gayonpaman, si Gideon ay isang tao pa rin na may katawang tao at nabubuhay sa mundong ito. Naisip mo ba na naon ka ba bilang si Gideon? Oo, mayroon kang 300 kalalakihan at siya ay nakakuha ng 135,000. Ngayon na imposible na talaga. Sa tingin mo ba ay masusundan mo ang tulog sa gabi? Sa tingin ko hindi. Nagtataka ako, paano ako tatakbo palayo? Kabanata 7, mga talata 10 hanggang 11. Ngunit kung natatakot kang lumusong, sumama ka kay Pura na iyong lingkod pababa sa kampo. Sinasabi sa kanya ng Diyos, kung natatakot ka, bumaba ka at maririnig mo ang kanilang sasabihin. Pagkatapos, ang iyong mga kamay ay lalakas at ikaw ay bababa laban sa kampo. Kaya alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Kaya sabi ng Diyos, bumaba ka at pagkatapos mong makita at marinig, ikaw ay lalakas. Kaya't sumama siya kay Pura na kaniyang lingkod pababa sa himpilan ng hukbo na nasa kampo. Kaya't isa-isa tayong pinag-aralan ng Diyos hanggat tayo ay inilagay sa mga kamay ng Diyos. Isa-isa niya kaming dinadala hakbang-hakbang. At sana maniwala ka sa pinagdaanan mo na yon. Diyos ko, isa na namang hakbang niyo po. At araw-araw, abangan natin ang isa pang hakbang na ating tatahakin na siyang dadalhin tayo ng Diyos. Dinadala tayong Diyos ng paunti-unti dahil kung ipapakita niya sa atin ang buong bagay, tatakas tayo. Pero unti-unti niya tayong ginagabayan at pagkatapos, sabi niya, lumingon ka at tingnan ang iyong nagawa at kung gaano nakalayo ang iyong natiri. At ito ay magiging kamangha-mangha, kamangha-mangha. Kaya nga sabing Diyos, bumaba ka at tingnan mo sila at pakinggan mo sila. Sa mga hukom 7, mga talata 12 hanggang 14, gagawin natin ito at tatapuson. Mga hukom 7, mga talata 12 hanggang 14. Ngayon, ang mga Midianita at ang mga Amalekita at lahat ng mga anak ng silangan ay nagsisinungaling. Kaya't siya'y bumaba at bumaba sa isang dulo, sa isang gilid ng kampamento. Siguradong napakalaking natolda, di ba? 135,000 sundalo? Ngunit nang sila ay mapunta sa isang tabi, mga magsisinungaling ang mga taong ito. Sinasabing pagsisinungaling iba, nakahiga sila, gabi na, natutulog sila. Ngunit ang salitang Hebreo para sa pagsisinungaling ay mahulog, gumuho, maging mas mababa. Kita mo, sinasabi sa kanya ng Diyos na bumaba at tumingin. At sinabi niya, gagawin ko ang iyang di si kaibigan. May ginawa ang Diyos sa mga mata ni Gideon. Ibig sabihin ay inilagay ng Diyos ang sinalang pananampalataya sa mga mata ni Gideon at hinayaan niya si Gideon na makita ang nakikitang Diyos.
At nang makita niya ang mga taong iyon, ang mga sundalo, hindi pa sila nanghihina. Mas mababa na sila kaysa sa kanya. 130,000 ito. Pero parang 135,000. Tuyong dahon o mga ganoong bagay. Apakan mo na lang. Sila'y patay na. Wala na. Nangatumba na sa lambak. Tasindami ng mga balang. Ang dami diyan, ang dami. Pero pagkatapos ay nakita niyang bumagsak na ang mga ito. Ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang. Kasindaming buhangin sa dalampasigan. Nang dumating si Gideon, narito isang lalaki ang nagkukwento ng isang panaginip sa kaniyang kaibigan at sinabi niya na naginip ako. Isang tinapay na sibada ang gumugulong papasok sa kampo. Kung anong klaseng pananginip ang kini gayud kadako nga kampo sa mga sundalo, diin anaoy kagatos kalingin nga pan nga sibada, nga kusog na nagligid-ligid paingon sa ubos. Paano ka naman matatakot nen? Tama? Ngayon, pumasok siya sa kampo ng mga media at lumapit sila sa tolda at hinampas ito kaya't ito ay bumagsak. Kaya dumatong ang maliit, kakilakilabot, dakila, di ba? Tiningnan niya ito, parang ano yun? Wala! Ngunit pagkatapos, winasak nito ang kampo at binaliktad ito ng paunti-unti upang ang tulda humiga ng patad. Sumagot ang kanyang kaibigan. Ito ay walang iba kundi ang espada ni Gideon na anak ni Joash na lalaking Israelita. Ibinigay na ng Diyos kay Gideon at sa lahat ng mga kabisera. Kaya bumalik si Gideon at sinabing, sige, handa na kami. Tara na. Ngayon, kung ikaw si Gideon, 2 lalaki lang ang naipagbili mo sa 135,000. At hindi ito isang katotohanan. Panaginip ito ng lalaking ito at interpretasyon ng kanyang kaibigan. Magbibigay ba yan sa iyo ng pagpapatibay, konfirmasyon at lakas ng loob? Oo, sige lang. Isang tinapay na si Baga. Pakikinggan ko iyon at sasabihin, naku, masamang panaginip, pero kung gayon, nasaan ang kumpirmasyon? Panaginip lang, tapos ilalagay mo ang interpretasyon. Ngunit ito ang Diyos na gumagawa sa mga mata at tainga ni Gideon na nagsasabing ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kanila. At saan nalaman ng mga taong ito ang tungkol kay Gideon? Natatakot na sila noon pa. Ipinapakita nito sa atin na takot na sila kay Gideon. Saan nila nalaman ang tungkol kay Gideon? Alam mo, noong sinusubok ng Diyos si Gideon at sinabihan siyang sirain ang altar ni Baal at ni Asera at ipinahayag ang pangalan nito, siya ay naging tanyag at tanyag mula noon. Ang taong sumira kay Baal at kay Asera, binigyan naman siya ng pangalan, di ba? At kaya may dahilan. Parang sinusubukan lang siya ng Diyos, pero ginamit iyon ng Diyos para matakot ang mga kaaway. At may dahilan kung bakit ginawa iyon ng Diyos. Hindi niya alam noong giniba ni Gibeon ang altar ni Baal at Asherah. Kapag nalaman ko na mamaya, paano nila nalaman ang pangalan ko? Sikat sila? O kinailangang siraon ni Alan Ashcroft? Makikita natin ang pagbabago ng pananampalataya ni Gideon at ang pagdanas natin ng pagkilos ng Diyos. Ganito pala gumagana ang Diyos. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. At pagkatapos, bilang konklusyon, hindi lamang lumalago ang kanyang pananampalataya, siya ay nagiging isang uri ni Hesukristo. Ang duwag na si Gideon ay nagiging isang tipo ni Hesukristo. Itong tinapay na si Bada, sino ang tunay na pinapay? Sa Juan 6, versikulo 51, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Parang tinapay na gumugulong pababa. Sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumagsak mula sa langit.
Kung sinuman ang kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ngunit, aniya, kung ang sinuman ay hindi kumain ng tinapay na ito, wala itong kinalaman sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tinapay ng katotohanan na dumating sa mundong ito. Kaya baliktarin mo. At binigyan nilang kahulugan ang tinapay na iyon bilang si Gideon. Kaya nga, sabi nila kalaunan para sa Panginoon, para kay Gideon, hindi para itaas si Gideon, kundi si Gideon ay naging isang uri at simbolo ng katotohanan na ang Panginoon ay sumasa kanila. Minsan parang pinagnanasaan tayong Diyos. Minsan parang pinipilit tayo ng Diyos na gawin ang imposible. Ngunit kung susundin lang natin siya ng paunti-unti, gagawin tayo ng Diyos na isang mensahero na humihihip ng trompeta, gagawin tayo ng Diyos na isang mandirigma na gagawa ng imposible, wawasakin ang kasamaan, at bukod pa rito, gagamitin tayo ng Diyos upang ihatid ang mensahe ni Hesukristo sa lahat ng mga bansa. Simulan na natin. Posible ito dahil si Gideon ay isang duwag at hindi gaanong tapat na tao noon, tulad natin. Ngunit nang hawakan sila ng Diyos, nagsimulang lumago ang kanyang pananampalataya. Hindi tayo perpekto. Kahit ngayon ay nahihirapan tayo, ngunit makakaasa tayo hanggat tayo ay nasa kanyang mga kamay. Kaya't ipanalangin natin na tayo ay nasa kanyang mga kamay at sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, gagabayan tayo ng Diyos at hayaan tayong lumago. Manalangin tayo, mahal na Ama sa langit, katulad lamang kami ni Gideon. Duwag tayo sa ating pananampalataya. Minsan hindi tayo naniniwala at hindi natin namamalayan kung ano ang mali nating nagawa, pero sinisisi ka natin o sinisisi ang iba. Ngunit noon, Ama, noong si Gideon ay nasa iyong mga kamay, siya ay naging isang dakilang mandirigma. Siya ay naging isang tipo ni Hesukristo. Siya ay naging ang siyang magpapatunog ng trompeta sa huli. Ama, dalangin namin na huwag mo kaming pabayaan na kami ay nasa iyong mga kamay. Kaya't kapit ka sa amin, Ama. At kahit sa buhay natin, parang roller coaster yan. Pataas at pababa tayo. Umuugoy pabalik-balik. Tulungan mo kaming makaramdam ng seguridad. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. At tulungan mo kaming magtiis. At naniniwala kami na balang araw, kapag tayo'y nagbalik tanaw, maraming kaluluwa ang maliligtas dahil sa atin. Napakaraming gawaing nagawa dahil ginamit mo kami. Kaya tulungan mo kaming makarating sa araw na iyon kung kailan namin makikita ang lahat ng aming mga pinagdaanan kasama mo. At Ama, naniniwala kami na tatanggap ka ng kaluwalhatian. Maraming salamat po sa inyong biyaya at sa inyong salita. Uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing, itanyag namo kini kanimo Amahan. Dawata o gamita kini sa imong katuyuan alang sa imong himaya. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesukristo alang sa among pasasalamat.